Ngayong ilang years na lang ang nalalabi sa mga veteranong players ng Gilas Pilipinas, marami ang napapatanong, what if mag-retire na ang mismong core players ng Gilas? Pero si Coach Tim pa rin ang hahawak ng team. Uubra kaya ang sistema niya sa mga batang players ng Gilas? At sino-sino ang mga pwedeng isama ni CTC sa kanyang lineup? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Ngayong papalapit na ang pagtatapos ng era ni na Justin Brownlee, Japet Aguilar at Junmar Fajardo, ramdam mo na talaga yung hangin ng pagbabago sa Gilas Pilipinas. Ilang taon na lang, baka sabay-sabay na silang magpaalam sa international stage. At kung mangyari nga yun, tanong ng lahat, anong itsura ng Gilas kung puro bagong henerasyon na ang bibida? Pero si Coach Tim Cone pa rin ang may hawak ng manibela. Pero ito ngayon ang isang matinding what-if scenario. Walang Brownlee, walang Aguilar, walang Junmar. Pero nandyan pa rin si Coach Tim, dala ang triangle system, disiplina at matinding kumpiyansa sa mga batang Pinoy. So sino-sino kaya ang bubuo ng next generation ng Gilas ni CTC? Unang nasa listahan, syempre kay Soto. Siya na agad ang magiging cornerstone, rim protector, scorer at franchise big man ng future Gilas. Partner niya sa ilalim si AJ Edu, ang tahimik pero solid na enforcer. Kung may chemistry noon, sina Junmar at Aguilar, eto naman sina Kai at AJ na ready magpatuloy ng Twin Towers legacy ng Gilas. Idagdag mo pa si QMB na bagamat bago sa paningin ng lahat ang size niya at mobility bilang big man ang magiging backup ni Kai at Edu sa ilalim. Sa stretch big spot, makikita natin si Kevin Kiembao, ang ultimate modern forward. Playmaker, shooter, passer at may mataas na basketball IQ. Perfect siya sa sistema ni Coach Tim, lalo na sa mga quick decision plays at high post sets. Pwede rin niyang kabady si Carl Tamayo na kilala sa kanyang pick and pop game at clutch mentality. Sa wings, andyan sina Dwight Ramos at Jamie Malonzo. Parehong athletic, parehong versatile, parehong may killer instinct. Si Dwight ang all-around glue guy habang si Jamie naman ang high-flying energy booster ng Gilas. Dagdagan mo pa ng CJ Perez na kahit di na bagito, dalang-dala pa rin ang hustle at never say die spirit sa bawat laro. Sa guard, syempre, si Scottie Thompson pa rin ang captain ng Gilas. Leader, rebounder at palaging all-out sa depensa. Sa tabi niya, may Chris Newsome, ang consistent two-way veteran na kayang magturo sa mga mas bata. Nandyan din ang reserbang si RJ Abarientos if mag-retire na rin si Newsome na paniguradong malaki ang maitutulong sa pagpapatakbo ng triangle system ni CTC. Tapos eto pa ang possible surprise card ni Coach Tim, si Benny Boatwright. Oo, kung sakaling magretiro na si Justin Brownlee at mawala ang naturalized scoring load, pwede siyang maging replacement import naturalized candidate. Though naglalaro na ngayon si Boatwright sa Taiwan, malaki pa rin ang paniniwala ko na may willingness pa rin siya na maglaro sa Gilas. Sad to say nga lang na napakabagal talaga ng proseso ng gobyerno natin sa naturalization ni Benny. Pero hopefully next year ay maaprubahan na si Boatwright para makapaglaro na siya sa Gilas. Isipin mo, isang 6'10" scorer na marunong umatake sa perimeter at post, swak na swak sa sistema ni Coach Tim. Parang Justin Brownlee 2.0, pero mas bata at mas versatile. Pagdating naman sa mga shooters, Calvin Oftana is still one of trusted guy ni CTC pagdating sa perimeter. Though maraming times na nag-struggle si Oftana sa mga games ng Gilas, naniniwala pa rin si CTC na Calvin is one of the best perimeter defenders sa kanyang lineup. Sana lang makonsider pa rin ang mga shooters gaya ni na Ray Parks, Jordan Heading, Matthew Wright, at Javi Gomez de Llano to fill up the missing spot ng Gilas, which is the shooters. Kitang-kita naman kasi natin kung paano nag-struggle ang Gilas sa last qualifiers at FIBA Asia Cup dahil sa kakulangan ng shooters. Marami ang nagsasabi na si Kai ang susi sa bawat game ng Gilas, pero para sa akin, yes, Kai is also a factor.
Pero kung walang Kai, if merong shooters, pwede pa siguro mag-iba ang kwento ng mga games ng Gilas dati. Tapos, wag nating kalimutan pala si Angelo Kwame na kung hindi pa maging available si Benny, I guess it's time for CTC to consider Kwame as his naturalized player kapag nag-retire na si JB o hindi pa available si Benny Boatwright. Para sa iyo, Idol, makakaisa na kaya ang Gilas sa Australia sa magiging bagong henerasyon ng Gilas?